at such Lord. Amen. Amen. Buksan natin ating mga banal na kasulatan sa Isaiah chapter 40. Verses 28 hanggang 31. Papasalamat tayo sa ating Panginoon na dininig niya ang ating panalangin na ang parating na bagyo o actually dumating na, kasalukuyan pong nandito sa bansa, ay hindi na makaapekto sa kalagayan natin dito sa Pasig. Salamat sa kanyang kabutihan. Siya po ay dumidinig talaga ng panalangin. Kaya tayo po ay hindi nagsasawang pumarito kahit anong hirap ng kalagayan natin, ang pagpunta rito, dahil alam natin na malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. At sana yun ang pag-asa at pananampalataya niyo sa gabing ito, hindi mawawala ng kabuluhan lahat ng panalangin nating itataas sa Kanya sa gabing ito. Diringgin ng Panginoon, amen, tutugunin ng Panginoon lahat ng pangailangan natin. Amen. 28 hanggang 31, ang sabi, Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. Verse 29. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Verse 30. Even the youths shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Subukan nating basahin sa Tagalog bago tayo manalangin. Please. Sabi dito, hindi mo baga naalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang unawa. 29, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod. Kumbaga, mga young people, mga kabataan, punong-puno ng lakas, punong-puno ng energy. Pero ang sabi, kahit sila ay manlalata at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Huwag niyo sabihin malakas kayo, huwag niyo sabihin puno kayo ng energy. Kung dyan lang kayo nakasandig sa lakas na yan, yan ay mauubos. Yan ay mawawala. Kayo ay mapapagal. Pero ang pangako sa atin, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailang lang sa may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Tayong lahat ay mukot. Humiling ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin, nagpapasalamat kami sa dakilang pag-ibig mo na muli pinakita mo sa panahon ng kalamidad. Kaminsan, Lord, kailangan mangyari ito para makita namin na hindi mo kami iniiwan kailanman. O Lord, kailangan mangyari mga bagay-bagay na katulad nito para maalaman namin, Lord, na kapag tumawag kami, ay nariyan ka. Nakaalalay, tumutugon, Panginoon. At I'm sure yan po ang karanasan ng marami sa amin sa mga panahong ito. At tunay, Panginoon, nakakapagod ng panahon. Ang mga suliranin na hindi namin inaasahan ay, Lord, umuhugot ng maraming lakas sa aming katauhan. Aming pag-iisip, Lord, ay napupuno ng alalahanin magkaminsan. O God, hindi po madali minsan ang lumakad, ang tumakbo. Napapagal kami, napapagod kami. Ngunit salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang pinagmumulan ng lakas namin. Pag-ubos na ang aming makataong lakas, ang aming makataong diskarte,
Kapag kami umupo sa isang tabi at naghintay sa iyo, tumawag sa iyo, may kalakasan kaming natatanggap na higit kesa sa anumang kalakasan na maaari naming makuha sa kanino mang tao, sa kanino mang Lord, tao na may pangako sa amin, Lord, o sa anumang kakayahan namin, Panginoon, na magdagdag ng lakas sa pamamagitan ng mga, Lord, kinakain namin, o mga pag-ehersisyo namin, o sa mga, Lord, mga pills na amin iniinom. Father, ang lakas na yan ay supernatural. At yan ang kakailanganing lakas namin sa huling panahon kung kami ay mananatiling nakatayo. Tulungan mo kami sa gabing ito. Even as we wait on you to fulfill many promises na aming inihintay, tulungan mo kami, Ama, na maghintay ng tama at magkaroon ng tamang attitude, Lord. We ask that you come now, Lord, and give us inspiration, Lord. Padaluyin mo, Lord, ng masagana ito mula sa pulpito hanggang sa likuran ng church na ito ngayon, Ama. At pakanin mo aming kaluluwa. Even as we wait on Thee, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Sa gabing ito, ako yung mangungusap tungkol sa waiting upon the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Tayo lahat ay marinang magsiupo. Waiting upon the Lord. Ano ba ibig sabihin ng paghihintay sa ating Panginoon? Yan ang puso ng aking mensahe ngayong gabi. Ang ibig sabihin pa ng paghihintay ay pagtunganga. Ibig sabihin ba nito'y pagkuya-kuya-kuy? Ito ba ay nangangahulugan ng katamaran? Ito ba ay nangangahulugan ng, habang ikaw ay naghihintay, ay kinakagat-kagat mo yung kuko mo? O kaya ay nagbibilang ka ng, ng balahibo mo sa braso at ikaw ay nakatungangat, binibilang mo ang mga butiki sa kisame. Ano ba ibig sabihin ng paghihintay sa ating Panginoon? Tulungan tayo ng Panginoon dahil ang sabi, ito ay susi para magkaroon tayo ng lakas. But maraming tao ang merong maling konsepto sa paghihintay sa ating Panginoon. Amen. So, tulungan tayo ng Diyos na maintindihan natin ang bagay nito. Sa Taytarian Church Age, sa 7 Church Age book, ang sabi niya dito, I know your faith. I know your faith. Now, he does not say here, Taytarian, I know your faith. He does not say here, isa pa, yan. He does not say here, as he did to the church in Pergamos, you hold my faith. He is not talking about his faith now, but he is commending them for their faithfulness. So yung salitang faith dyan ay faithfulness. Alam ko ang inyong katapatan. Alam ko ang inyong pananampalataya, pero ang mas malalim na kahulugan nun ay alam ko ang inyong katapatan. Hindi ito tungkol sa pananampalataya ng Diyos, kundi ang katapatan ng mga taga-Thyatira. And as he does, he also mentions their patience. Now, faithfulness and patience go together. Ang katapatan daw at ang pagtitiis ay magkasama palagi. Kung ikaw ay tunay na tapat at sumasampalataya, ikaw din ay magtitiis. Kahit anong mangyari, mananatili kang tapat kung ikaw ay talagang tapat. At ikaw ay magtitiis. Hallelujah. And in fact, ang sabi niya, patience is the outcome of faithfulness. For it says in James chapter 1 verse 3, the trying of your faith worketh patience. Alright, so ang pasensya, ang pagtitiis pala ay resulta ng katapatan. Dahil ang sabi, ang pagsubok sa inyong pananampalataya, iisang root word ang ginamit dyan sa faith na yan, katulad dun sa I know your faith sa Revelations chapter 2. Amen. Yung faith diyan ay katapatan. Kapag sinubukan daw ang inyong katapatan o sa ibang paraan ang inyong pananampalataya, ang sabi, ito raw ay gumagawa ng pagtitiis. Walang pagsubok, walang pagtitiis. Tandaan niyo yan.
At ang sabi ng ating propeta, nagpatuloy siya, there is absolutely no other way to gain patience. So gusto niyang linawin sa inyo, kung naghahanap kayo ng ibang paraan, walang ibang paraan para magkaroon kayo ng pagtitiis. Amen, sana kung may ibang paraan, siguro mas pipiliin ko yun. Kasi ang hirap ng paraan na ito na sinasabi niya eh. Pag sinabi mong there is absolutely no other way, pag sinabi mong absolutely, ibig sabihin nun ay walang pasubali. Diba? Talagang talaga. Pag sinabi mong absolutely, talagang. Mas madali yun kaysa dito sinasabi niyang only way. Diba? Kung pwede sanang may kainin ka lang, magkakaroon ka ng pagtitiis. Meron sanang na-invento ng pills ngayon na pag ininom mo, suddenly magkakaroon ka ng pagtitiis. Amen? Kung pwede sanang may kakausapin ka lang tao at habang kinakausap mo siya ay nakakahugot ka ng pagtitiis. Well, kung masusubok ng taong yun ang iyong pananampalataya, makakuha ka ng pagtitiis. Dahil sabi dito, ang tanging paraan, there's absolutely no other way in which to gain patience. It has to come by the trial of your faith. Romans 5:3 sabi, tribulation worketh patience. Alright? So kung gusto mo ng pasensya, pagtitiis, amen, kailangang maghanda ka sa pagsubok sa pananampalataya. Dahil ang sabi, ang kapigatian ay gumagawa ng pagtitiis. And sabi, how highly God regards this outworking of our patience is seen in James 1 verse 4. And sabi, but let patience have her perfect work, that she may be perfect and entire, lacking nothing. Hayaan mo raw na magkaroon ng sakdal na gawa ang pagtitiis upang ikaw ay maging sakdal at huwag magkulang ng anuman. Subukan ko i-translate ito sa sarili kong, amen, paraan. At ang sabi ng ating propeta dito sa susunod na paragraph, God's will for us is perfection. Sino ba naniniwala dyan? Ang kalooban ni Lord sa atin ay ang kasakdalan. Marami sa inyo nagtatanong, ano bang kalooban ng Diyos para sa akin? Meron tayong malinaw na pag-uusap ngayon mula sa propeta na isinugo sa ating panahon. Alam niyo kung anong kalooban ng Diyos para sa inyo ngayon, kung kayo bride, kung kayo pinili? Perfection. So hindi niyo na kailangang manghula o mag-isip, ano ba ang kalooban ng Lord para sa akin? Dito ay sinabi ni Lord, ang kalooban ni Lord para sa iyo ay perfection. Pero teka muna, tignan natin kung ano ibig sabihin ng perfection. Alright, gusto niyo ba ng kalooban ni Lord? Of course. Pag nalaman mo ang kalooban ni Lord, kung ikaw ay believer, gusto mong matanggap yun. Gusto mong mangyari yun sa buhay mo. God's will for us is perfection, and that perfection is patience. Gusto mo ba talaga ng kasakdalan? Ang sabi ng ating propeta, gusto ko malaman yung lahat na ang kasakdalan ay pagtitiis. Waiting on God and waiting for God. Ang pagtitiis, ang sabi dito, ay ang paghihintay sa Diyos. Paghihintay para sa Diyos. This is the process of character development. So, sa gabing ito, kung tatanungin tayo, lahat tayo may desire na maging sakdal. Merong uhaw sa ating puso. Amen, na maging sakdal. Kung bibigyan tayo ni Lord ng anumang bagay, ibibigyan niya muna yung uhaw nun. Naintindihan niyo ba? Because there has to be a deep, amen, to call in order for a deep to respond. Alright? Anong nauna? Yung panawagan nyo sa kasakdalan o yung kasakdalan? Yung kasakdalan. Alam ni Lord, amen, na mangailangan kayo ng kasakdalan para kayo ay maging bahagi ng rapture. And so, praise God, hinanda nyo na yung before the foundation of the world. Pero kailangang, amen, inyo itong hangarin. Kaya kailangang
ilagay ni Lord yung pagkauhaw na yun sa inyong puso para sa kasakdalan. So tayo ay nauuhaw sa kasakdalan. Tayo ay naghahangad ng kasakdalan. Kung meron tayong ninanais, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang nanaisin mo higit sa lahat ay ang kasakdalan. Pero gusto kong unawain nyo, base dito sa ating binasa kanina dito sa quote ng ating propeta, na ang kasakdalang ito pala, pag ninais mo ito, ay para ka rin nagnais ng pagtitiis. Dahil ang kasakdalang ito raw ay pagtitiis. In other words, hindi ka magkakaroon ng kasakdalan kung hindi ka muna magsisimulang magtiis. Kung walang pagtitiis, walang kasakdalan. Alright? Ang simula ng kasakdalan ay pagtitiis. Amen? Dahil pag kayong pagtitiis tayo umabot sa sukdulan niya, ay dun kayo magkakaroon ng kasakdalan. Alright? Ang problema, ang sabi dito, para magkaroon ka ng pagtitiis, ay kailangang magkaroon ka ng kapigatian. Alright? So gusto kong intindihin nyo ito. Gusto natin ng kasakdalan. At narito, isipin natin na mayroong package dito ngayon sa ating harapan at napakaganda ng balot at may pangalan, perfection. Alright? At itong perfection ito ayon sa propeta ay isang developed character. Diba? Yung pagtitiis daw, paghihintay sa Diyos, paghihintay para sa Diyos, ang proseso ng Diyos para bigyan tayo para i-develop ang ating character. So, hindi ito sinless perfection. Ang tinutukoy niyang perfection dito, kasakdalan, ay maturity. Antas ng karakter na karapat-dapat para sa rapture. Karapat-dapat para magharing kasama niya. Kung wala kayong karakter, hindi kayo maghaharing kasama ni Kristo. Hindi kayo masasama sa rapture. Amen. So, gusto natin yun, pero para marating natin yun, para mangkin natin yun, ang sabi, ito ang mga kailangan nyo gawin. Kailangan nyo ng pagtitiis, at para magkaroon kayo ng pagtitiis, kailangan nyo ng kapigatian. So, narito ang isang regalo sa atin. Narito ang isang kahon. Ang nakalagay ay kasakdalan. Pero pagbukas nyo ay meron palang kasunod na kahon. Ang sabi, magtiis ka muna. Gusto nyo pa rin ba ng kasakdalan? Okay? Para maintindihan nyo kung ng kasakdalan. Buksan mo yung kahon. Pagbukas mo ng kahon na yon, meron na namang isang kahon. Ang sabi, kapigatian. Praise the Lord. Now we know what we are desiring for. Gusto niyo ng kasakdalan? Pero ito, ang kaakibat niyan. Kailangan ng pagtitiis. Kailangan, amen, ng pagsubok sa pananampalataya para makamit natin yung spiritual maturity na hiniling ng Diyos para sa ating sa huling panahon. Alright. Paghihintay. Napakagandang tignan ang halimbawa ng isang turoang aso. Pag ang pinag-usapan ay paghihintay sa kanyang Panginoon. Isang asong tapat, amen, ay handang maghintay sa kanyang amo. Nakatingin siya palagi at naghihintay sa muestra ng kamay ng kanyang amo. Amen. Oras na, magmuestra yung kanyang amo kung siya'y kilala ng asong yun, at siya'y trained nung amo niya. Amen. Lahat ng kumpas ng kamay ng kanyang amo, alam niyang ibig sabihin, saka siya gagalaw pagka nakita niya yung kumpas ng kamay na yun. At ang babaeng Syrophoenician na ginawang ehemplo ng ating Panginoon ng pananampalataya, ay tinawag niyang aso. Naisip niyo ba yun? A Gentile dog. Sabi, ang tinapay ay binigay sa akin ng Ama para ibigay sa mga anak, hindi sa aso. Sa mga Hudyo, hindi sa mga Hentil. Pero ang sabi ng aso man ako, Panginoon, ay kumakain din ako ng mumu na nanggagaling sa lamesa ng aking Panginoon. Hindi mo pwedeng paurungin ng isang asong tapat, ang isang asong puno ng pananampalataya sa kanyang amo. Amen, alala ko si Stetchy. Amen, pagka oras na ng pagkain, nakahintay na, nakadapa na yan dyan sa tabi ng aming lamesa. Alam niya, oras ng pagkain. Hindi magtatagal, may mga mumong mahuhulog.
At kahit anong gawin mo, kahit anong libang na gawin mo, sabihin mo, merong daga doon, merong ano dyan, babalik siya doon at maghihintay dahil oras ng pagkain. He is waiting or she is waiting. Si Steche, isang babae. Tulad nung, amen, si Phoenician woman na yun. Amen, hindi mo siya kayang itaboy, hindi mo siya kayang i-discourage. Wala siyang nakikilalang hadlang. Ang pananampalataya ay ganyan. Wala siyang nakikilalang hadlang. Wala siyang nakikitang, amen, hallelujah, hirap. Hindi mo siya pwedeng takutin, hindi mo siya pwedeng paurungin. Hallelujah, siya'y mananatiling naghihintay. Alam niyang may matatanggap siya. Alam niya, nandoon ang tugon niya sa kanyang Panginoon. Amen, kaya yung mga aso na train, amen, yung amo nila pag lumalakad, amen, susunod sila at nakatingin, walang patid ang tingin sa amo at pag huminto yung amo, hinto rin sila. Amen. Tawagin niyo na akong aso. Gusto kong maging ganun para sa ating Panginoon. Tawagin niyo na akong aso na turuan. Amen. Pero gusto kong ipakilala sa inyo kung sino ang aking amo. Amen. Aking amo ay aking Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng babae, tawagin mo na akong aso, basta ikaw ang aking amo. Hallelujah. So ang aso ay naghihintay, it watches the hand of its master and it does what it beckons. Or when it beckons. Philadelphian Church Age, sabi dito, you see, the Spirit is speaking about the Word of God, which is given to us. Sabi niya, to wait for the fulfillment of that Word required patience. Ayun. Ang maghintay sa katuparan ng salita o ng pangako ng Diyos ay humihingi ng pagtitiis, even as it did in the case of Abraham. He endured as seeing Him who is invisible. You see, si Abraham ay hindi tumigil sa pagtingin sa Kanya na nangako sa Kanya habang siya ay naghihintay. Nakita nyo? So, ang paghihintay ay hindi paggawa ng, hindi yun, tawag dito, pagiging idle, hindi ito pagiging inactive, habang naghihintay ka, meron kang ginagawa. At si Abraham, he was looking to the invisible. Siya'y nakatingin doon sa nangako. Hindi nakikita ng kanyang physical na mata, pero meron siyang spiritual na paningin na nakakakita doon sa kanyang amo. Alright? So ang sabi, he endured the seeing Him who is invisible. He was patient, and then the word finally was fulfilled. Alright, tandaan niyo ito. Ang pangako sa atin sa uling panahon ay perfection. Amen? At hinihintay natin yun. Amen? At sa paghihintay, tayo susubukan. So nakatanggap tayo ng pangako katulad ni Abraham, pero kailangan nating magtiis habang naghihintay, at tayo manatiling nakatingin sa Kanya, amen, na hindi nakikita ng ibang tao. Think of it now. Hallelujah. Hindi tayo maintindihan dahil yung nakikita natin, hindi nila nakikita. But Abraham was patient, so are we patient today. Habang hinihintay natin ng Panginoon, ang katuparan ng pangako. He was patient and then the word finally was fulfilled. This is the way God teaches His people patience. Ito raw ang paraan ng pagtuturo ni Lord sa Kanyang mga anak ng pagtitiis. Why? If He fulfilled His word in physical manifestations, the very instant you prayed, you would never learn patience, but would become even more impatient with life. Ang pagtuturo niya ay paghintayin kayo. Naintindihan niyo ngayon? Sabi niya, kung ang Diyos daw sa ting mananalangin tayo, puro na lang biglaan ang tugon niya sa atin, ang mangyayari sa inyo, imbis na maging mapasensya kayo, magiging impatient kayo. Kaya ang paraan ng pagtuturo niya ng patience ay paghintayin kayo. Praise the Lord. Kung kayo naghihintay, pwede niyo purihin ang Panginoon ngayong gabi. Marahil, nainggit kayo doon sa iba. Marahil, hindi message believer doon sa denomination. Bakit ganun pag nag-pray sila, tanggap nila kagad? Bakit? Kasi hindi naman dinidevelop ni Lord yung kanilang patience, hindi naman dinidevelop yung kanilang character, dahil marahil hindi sila bride. Pero kayong bride, bakit kayo ang naghihintay ng matagal? Dahil ito ang paraan ng Diyos ng pagtitrain sa inyo. Ito ang paraan ng Diyos para i-develop ang patience sa inyo. That's the way He teaches patience. Amen. To His children. Hallelujah. Kung ibibigay niya ng
Lahat ng hiniling nyo, kaagad-agad. Amen. Magiging impatient kayo. Alam nyo, kaya mahirap ang ating panahon ng kinubibilangan. Amen. Napakahirap. Bakit? Kasi ang sistema ng sanglibutan ay pinagmamadali ang lahat ng bagay. Lahat ay instant. Diba? Kaya kung ikaw ay sasabay sa daloy ng sanglibutan, you will be an impatient man or a woman. Dahil lahat gusto mo mabilisan, makuha mo kagad, di ba? Express teller, lahat express, instant lahat, amen. Lahat ay, sa pamagitan lang ng pindot, maabot mo na, magkaka-access ka na't lahat. Kaya ang mga tao, very impatient sa ating panahon. Pero, naisip niyo ba yun, na sa panahon na ang mga tao ay nagmamadali, ito yung panahon na tinuturuan niyang bride na maghintay. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang bride lang, amen, ang makapaghihintay. Ang bride lang ang makapaghihintay. Bakit? Kasi kailangan yun para sila'y masakdan. Hallelujah. Sasadyain ni Lord. Naintindihan niyo ako? Sasadyain ni Lord na hindi ibigay sa iyo agad yung hinihiling mo. Bakit hindi niya lang gustong tugunin yung hinihiling? Gusto niyang i-develop ang yung karakter. Amen, kaya tayong mga magulang, amen, huwag natin ibigay palagi basta-basta hiningi ng ating mga anak ng ganong kadali. Minsan kailangan mo silang turuang magpasensya, maghintay para ma-develop ang kanilang karakter. Kung lahat ay dumarating on a silver platter, amen, paglaki niyan, amen, magiging bugnutin yan, magiging, amen, walang pasensya yan, amen, at lahat ay nakasandig palagi sa'yo, pero kung siya'y pagtatrabahuin mo minsan, he will appreciate the value of patience, value of waiting, the value of working para dun sa kanyang nais na makuha. Amen. Para pag nag-asawa yan, hindi yung pagka hindi niya makuha kagad, babaling sa'yo. Eh, nandiyan naman si nanay. Kay nanay, palagi ko nakukuha kagad kung ano yung gusto ko. Nandiyan naman si tatay, may asawa ka na, iho. Amen. Pero kung sinanay nyo ng ganon ang magiging karakter niya. So kung mahal nyo ang anak nyo, gusto nyo ma-develop ang karakter, hindi nyo bibigay basta-basta lahat, instantly ang kanilang hinihiling. Dahil mahal niyo siya, gusto niyo ma-develop ang kanyang karakter. Praise the Lord. Let me show you this truth, ang sabi ni Brother Branham, even more fully set forth. Hebrews 11:17, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that hath received the promise, the word of God, offered up his only begotten son. Sa pamagitan daw ng pananampalataya ay si Abraham, nung siya'y subukin, ay inialay niya ang kanyang anak na si Isaac. And he that had received the promise, yung nakatanggap ng pangako, sinong nire-represent ni Abraham? Bawat isa sa inyo, nakatanggap ng pangako. Ang bride, nakatanggap ng pangako sa panahong ito. Alright? Siya na nakatanggap ng pangako. Ang sabi dito, ng salita ng Diyos, ay nag-alay ng kanyang anak. Ano ibig sabihin nito? Sinubukan siya. May pangako siya na magiging ama siya ng maraming bansa. Alright? Pero tignan niyo ito. Isa pa lang yung anak niya, pagkatapos siya hintayin ng 25 years, ngayon may anak na siya at binatilyo niya, tapos ngayon ay pinaalay ni Lord sa kanya. Think of it now. So, hindi lang 25 years na naghintay si Abraham para dumating yung pangako. Nung matanggap niya yung pangakong anak, ay pinaalay pa yung pangakong anak na yun. Ang tanging paraan para ma-fulfill ang pangako ng Diyos sa kanya na siya magkaroon ng maraming anak, dumami ang kanyang lahi, ay sa pamamagitan ni Isaac, physically, yun ang iisipin mo, di ba? Eh, paano ngayon ito? Nung matanggap mo yung anak mo, kaisa-isang anak, sana makinig kayo sa akin, pinapaalay ng Lord, tanging paraan, tanging ebidensya ng kanyang pangako. Praise the Lord. Pinaalay pa ni Lord. Amen. So, tandaan niyo yan. Nakatanggap kayo ng pangako, pero susubukin kayo diyan sa pangakong yan. May mga pangyayari kayo na hindi niyo inaasahan, na para bang, imbis na matupad yung pangako, parang magiging paraan para hindi matupad yung pangako. Di ba? Kung isipin nyo, kung magiging karnal kayo, kung si Abraham ay naging karnal, paano ito? Ito ang paraan para dumami aking binig. Tapos pinapaalala niya, paano pa matutupad yung pangako? It was just a test.
Amen. Meron kayong hinihintay, meron kayong, alam nyo, sinabi ng Panginoon, pag pinanampalatayan nyo, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Pero may dumating na pangyayari na para bang yung hinihintay nyo, lalong lumayo ang posibilidad na mapa sa iyo. Ibig sabihin ba nun, mag-give up ka na, susuko ka na, tatalikod ka na kay Lord. Dahil meron pangyayari na para bang nag-imbis na maglapit ng katuparan ng pangako, ay naglayo ng katuparan ng pangako. Si Abraham, hindi siya natigatig. Amen? Kung ano yung sinabi ng kanyang Panginoon, magang-maga pa lang ay kanyang sinunod at inalay niya ang kanyang anak. But it was just a test. Alam natin yung nangyari. Amen? Ayun ay nagpaigi lang lalo sa karakter ni Abraham. Alright? Alam natin yung nangyari. Palagi kong sinasabi ito, si Joseph ay mayroong pangako sa anyo ng mga panaginip niya at lahat na siya ay magiging makapangyarihang lalaki at yuyukod sa kanya, maging ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Pero habang hinihintay niya yung katuparan, ano nangyari? May mga pangyayari sa buhay niya na para bang baliktad. Diba? Bigla siyang binenta ng kanyang kapatid. Ng mga kapatid, naghukay sila at hinulog siya dun sa hukay. Paano matutupad yung pangako? Samantalang doon sa pangako, sa kanya, sa panaginip niya, sila ay yuyukod. Ito yung pangyayari sa kanyang buhay ngayon. Amen. Siya ay tinatapon ng kanyang kapatid, ng kanyang mga kapatid sa hukay at binenta at nakulong sa ibang bansa, napadpad sa ibang dako. Nansan na yung mga kapatid na yuyukod sa kanya. Ano kaya kung nag-give up si Joseph? Amen. Kalokohan yan. Lord, ayoko lang makakita ng isa pang panaginip mula sa iyo. Dahil kalokohan yung pinapakita mong panaginip sa akin. But he waited for the fulfillment of the promise. At lahat ng kanyang dinaanan doon sa mga, amen, taong yun ng kanyang paghihintay, doon sa kanyang panaginip, doon sa kanyang, amen, pangitain na nasa harap niya, hinahawakan niya, amen, lahat ng dinanas niya doon, lahat ng panahon yun, lahat ng yun ay nagsama-sama para ma-develop ang kanyang karakter. At nung dumating yung takdang panahon para matupad ang pangako, amen, sa kanyang paghihintay ay napasakdal si Jose. No wonder si Jose ay tinurat ni Brother Branham sa perfection. Ang sabi niya, 4 na pundasyon. Diba? Abraham was what? Faith. Isaac was love. Jacob was grace. And Joseph was perfection. Amen? So si Joseph ay tipo ng bride. Alright? Justification ng Luther. Sanctification. Amen? Ang grupo ni Wesley, ang Pentecostal ay restoration of the gifts. But the bride will have perfection. Joseph. God's will for you, para mangyari ang tipong yan, matupad yung tipong yan sa inyong buhay, ay kailangan magkamit kayo ng perfection. Ay ibig sabihin kung paano naghintay si Joseph, ganun kayo maghihintay. Ganun kayo i-develop ng ating Panginoon. Gusto niyang magkaroon kayo ng kasakdalan, but yung package ay, amen, may laman na pagtitiis at kapighatian habang kayo'y naghihintay. There it is, ang sabi niya, tuloy natin yung paragraph na yun, ang sabi niya, there it is, Abraham was tried after he received the word of promise. Hallelujah. Papasalamat tayo lang nakatanggap ng pangakong ito. Tayo lang nakatanggap ng mensahe. Sa atin lang na-reveal. Oops! Kung kayo tipo ni Abraham, pagkatapos niya matanggap ni Abraham ang pangako, pagkatapos i-reveal sa kanyang kalooban ni Lord, he was tried. Praise the Lord. Hallelujah. So huwag kayo lilinga-linga doon sa mga kapitbahay nating denominasyon at mga Kristiyano. Amen. Ang tignan nyo, sinusubok ba kayo? Meron ba kayong pagsubok na kinakaharap? Yan ay patunay, amen, na kayo ang nakatanggap ng pangako. After Abraham received the promise, he was tried. Praise the Lord. Mga bago nating tanggap na mga kabataan, amen, tandaan niyo yan, pagkatapos yung matanggap, maghintay kayo ng pagsubok. Susubukin kayo. Hindi ganun kadali itong pinasok nyo. Hindi kayo magpipiknik. Amen. Kayo ay makikipagbaka. Amen. Dahil hindi pupunta ang mga taong mahilig sa picnic lang doon sa trono ni Lord. Kawawa naman si Lord kung hilig lang natin ay kumain at mag-picnic pagdating natin doon. Amen. Ang gusto niya ay mga taong na-develop ang karakter. Yun ang paupuin niya sa kanyang trono. Kasama niyang maghahari dito sa ibabaw ng lupa.
Sabi niya, there it is. After he received the word of promise, most think that as soon as we pray in Jesus' name over the good promises of God, that there could not be a trial. Marami daw nag-iisip noon pagka atin ang inangkin sa pamamagitan ng panalangin ng isang pangako. Amen. Wala nang pagsubok. Mapapasatin yun. Sino may sabi sa iyo? Amen. That's an error. Ang sinasabi ng ating propeta dito. But here it says that Abraham was tried after he received the promise. That is exactly correct according to the psalmist referring to Joseph. Psalm 105 verse 19. Until the time that his word came, the word of the Lord tried him. Hanggang sa dumating yung manifestasyon ng pangako. Yun ang sinasabi dito. Yung salita ng Diyos mismo ang sumubok sa kanya. Diba? Yung salita ng Diyos, si Isaac ay promised son. Nung matanggap ni Abraham, yun mismo ang ginamit para subukin siya. Yung mensaheng natanggap natin ay pangako, Malachi 4. Restoration, Joel chapter 2. Can you say amen? Hallelujah. At iba pang mga pangako, Revelation chapter 10 verse 7, natanggap natin. Pero dito mismo sa mensaheng ito mismo ang gagamitin ni Lord para subukin ka. Praise the Lord. Yung pagiging bahagi mo mismo ng kilusan ng message, hallelujah, ay susubok sa iyo kung kaya mong magpatuloy hanggang sa wagas at maghintay hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Don't give it now. Marami kayong makikita dito sa message pagka kayo ay narito na, natanggap nyo, nakita nyo yung revelation, alam nyo yung totoo, wala kayong maibutas, wala kayong mai-question, malinaw, pinahayag ng Espiritu, pero meron kayong mga makikita mga bagay dito sa loob ng message mismo na para bang magbibigay ng katanungan sa inyo, ito nga ba talaga? Hallelujah. Until the time that his word came, the word of the Lord tried him. God gives us exceeding great and precious promises. He has promised to fulfill them. He will. But from the time we pray until the time we get the answer, we must learn to receive patience into our souls. For only in patience do we possess life. May God help us to learn this lesson even as we know the people of the sixth age learned patience. Alam nyo, may panganib sa panahon ng paghihintay. May panganib sa panahon kung kailan ang pangako ay nagtatagal. Sa panahon ng delay, merong panganib na dinadaanan ng mga anak ng Diyos. Alam niyo kung ano yung panganib na yun? Ang panganib na yun ay yung ating pagtatangka na i-produce yung pangako sa ating sariling paraan. Dahil nagtatagal yung pangako. Dahil tagal ko na naghihintay, hindi ko pa natatanggap. Ang tendency ng tao, amen ay mag-manufacture ng katuparan ng pangako. Ang sabi ng ating propeta, tignan niyo si Adan at saka si Eva. Tignan niyo si Eva, hindi siya nakapaghintay. Amen? At anong ginawa niya? Nag-manufacture siya ng katuparan ng pangako. Kaya anong naging bunga? Isang Cain. Amen? Larawan ng kamatayan. Isang perverted product. Amen? Bakit? Kasi gusto ni Lord, magpakarami sila. Diba yun ang sabi? Humayo kayo, magpakarami kayo. Amen? But then, she had to wait for the right time. Pero nung dumating ang serpente, ang aaway sa pamamagitan ng serpente, ay kinalikot ang kanyang kaisipan and she was convinced it's now time. Matagal na akong naghintay ngayon. Amen. Ako ay action na. I will manufacture. Ako gagawa ng paraan para matupad yung tutulungan ko ang Diyos. At nung gawin niya yun, ang naging produkto ay perverted son, Cain. Ganon din ang nangyari kay Sarah. Pangako ng Diyos, magkakaroon sila ng anak. Pero nung mainip siya, nung ginawa niya, kinuha niya si Hagar at pinasiping niya sa kanyang asawa, thinking na yun ang paraan ng katuparan ng pangako. Anong naging resulta? Isang Ismael. Na hanggang ngayon ay nagsisilbing tinik sa tagiliran ng mga Hudyo. Bakit? Resulta ng kawalan ng paghihintay, ng pagtitiis sa paghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. Praise the Lord. Very critical. Panahon ng delay.
Amen. Huwag kang magmamanufacture. Ang mga Pentecostal, ang sabi ni Brother Branham, yun ang kanilang problema. Alam nila na mayroong parating na baptism of the Holy Spirit, may parating na pagbabalik ng kapangyarihan sa iglesia. It's a promise. There's a restoration. Somehow, alam nila yun. Pero anong nangyari? Hindi sila nakapaghintay. They manufactured all kinds of gifts. Para lang sabihin, kita nyo, natanggap na namin. Pero karamihan doon, puro manufactured lang. Sabi ng ating propeta tungkol doon ay ganito. Spoken word, original sin, sabi niya, couldn't wait. Yun ang problema. Couldn't wait. Praise the Lord. Kung aamin kayo, marami sa inyo ganyan. Couldn't wait. Hindi makapaghintay. Praise the Lord. Hallelujah. You know, kailangan umamin tayo kung may problema tayo sa paghihintay. Ay hanggat hindi tayo umamin, hindi tayo matutulungan ng ating Panginoon. Sabi dito, couldn't wait. That's what's the matter with the people today. They can't wait for the real Holy Spirit to take the church in position. They can't wait for the real Holy Spirit to take the church in position. They've got to manufacture something, work up something, initial evidence, speaking in tongues. Kita niyo na, mga Pentecostal, ang tinutukoy dito, to get more members in the church. All these kind of Tommy rots, instead of waiting upon the Lord for the real manifestation of the resurrection of Christ, making Himself known among the people. She can't wait. So itinulad niya ang iglesia. Amen. Kay Eva, hindi makapaghintay, nag-manufacture ng katuparan ng pangako ng ating Panginoon. Yung nang ginawa ng mga Pentecostal, amen, nag-imbento sila ng Holy Ghost. Hallelujah. Alam nyo, meron tayong pangako. I'm sure kayo din ay umaasa na kayo ay mapupuspos ng virtues ng ating Panginoon. Na sinasabi sa 2 Peter chapter 1, di ba? Yung 7 virtues yan sa stature of a perfect man. Di ba? Kung message believer kayo, naghihintay kayo na yan ay matanggap nyo in reality. Di ba? At gusto kong sabihin sa inyo, maghintay lang kayo. Kung ikaw ay bright, matatanggap mo yan. Anong ibig kong sabihin? Sa paghihintay mo, huwag kang mag-manufacture. Yung gifts of the Spirit, yung fruits of the Spirit, yan ay pangako, yan ay ibibigay sa inyo ni Lord sa tamang panahon. Hindi kailangan mainip ka at mag-invento ka at gumawa-gawa ka ng anumang bagay para lang maipakita mo sa kanila. Kita nyo, meron ako ng fruits of the Spirit. Kita nyo, meron ako nitong virtues of the stature of a perfect man. Amen? Praise the Lord. Delikado yan dahil susubukin ka diyan sa iyong ginagawa. Amen? Merong mga taong ganyan at nakita lang ko ng maraming ganyang klase ng tao. Amen? Na gusto nilang ipakita na sila'y mapagpakumbaba, na sila'y mabait, na sila'y mapagbigay at lahat. Pero alam nyo, kapag yan ay manufactured lang, yan ay may expose. Amen. Nakita na ba kayo ng mga plastic na mga prutas na napakaganda ng pagkakagawa, na parang tunay na tunay, at marami sa inyong nalinlang. Sabi, ganda nung mansanas na nabili nila, saan kaya nila nabili yun? Ang tanging kailangan nyo gawin ay lapitan, damputin, at kagatin. Malalaman nyo na yun ay manufactured. Hindi tunay na mansanas, hindi tunay na orange. Yun ay gawa-gawa lang, invento lang, manufactured lang sa pagkagat nyo. Kung kayo ay nag-iimbento lamang ng mga fruits of the Spirit, ginagawa-gawa nyo lamang, sabihin ko sa inyo, ang Diyos ay magpapasapit ng mga pangyayari sa iglesia para makagat yung inimbento nyo. Isang kagat lang, bisto ka na. Amen. Yung pinaproject mo dyan na ikaw ay mapagpakumbaba. Isang kaguluhan lang, isang misunderstanding lang, isang kagat lang, mabibisto ka. Hindi pala tunay yan. Amen. Tandaan nyo, imbis na imbis mag-project kayo, amen, be humble before God. Maghintay kayo sa tamang panahon na yan ay mag-manifest sa inyong buhay. Huwag kayong mag-project, huwag kayong kunwari na ganun na kayo. Sabi nga ni Paul, amen,
Hindi ko sinasabi ako'y nakarating na. Think of it now. The messenger of the first church age. Pero ang sabi niya, ang ginagawa ko ay nililimot ko yung mga nakaraan. At ako'y nagbumatulin dun sa halaga, the price, the mark of the price of the high calling of God. Amen. Hallelujah. Ako'y patuloy na susunod. Ako'y patuloy na lalakad patungo doon sa punteriya ko. Amen. Hindi nyo kailangan intindihin lahat ng sinasabi ng mga tao. Hindi nyo kailangan mag-project. Hindi kailangan tama lahat ng tingin ng mga tao sa inyo. Dahil sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng tao makakaintindi sa inyo. Hindi lahat ng tao mag-iisip ng mabuti sa inyo. Kasi hoda sila. Amen. Gawin mo kung ano yung tama. Huwag kang mag-manufacture. Live humble before God. Sa tamang panahon, ang Diyos ang magpapalabas ng mga virtues na yan sa iyo. Amen. At yan ay mapapatunayang totoo. Pagkakinagat. Pagkakinagat, mapapatunayan matamis. May lasa. Makatas. Huwag naman tayong masumpuan na gano'n. Project tayo ng project, konti pagsubok sa church, amen, gagawa kayo ng problema. Amen. Sa panahon ng pagsubok at krisis, diyan maihiwalay yung mga tunay at dun sa mga peke. Diyan mapapatunayan yung mga tunay na bride at yung mga nagbabride-bridean lang. So we must wait upon Him. Huwag tayong mag-manufacture. Ang Israel ay dapat kumilos pagka ang tamang panahon ay dumating. At yung tamang panahon yun ay pag kumilos ang pillar of fire. Hindi na dapat unahan ang pillar of fire. You see? May takdang panahon sa lahat ng bagay, maghintay silang kumilos yung pillar of fire. At pag kumilos yung pillar of fire, sa kanila, bubunutin yung kanilang mga tulos. At saka sila kikilos. Alright? So meron tayong pangako spoken word power. Third pool. Diba? Sino bang nag-aabang dyan? Sino iniwala dyan? Sinong naghihintay? Amen? Mag-ingat kayo na ito ay i-manufacture nyo. Dahil ang dami nagkawindang-windang ang buhay. Amen? Dahil minanufacture yung mga pangakong yan. Amen? May pangakong super church. Huwag natin i-manufacture yan hanggang sa itaas natin ang sariling grupo natin at lahat ng iba pang church, kahit na message, ay hindi super church tayo lang. God have mercy. Hindi para ikaw ang gumawa niyan. Ang Diyos ang tutupad niyan sa buhay natin. Huwag natin i-manufacture. Huwag natin i-manufacture yung third pool power. Huwag natin, ipangalandakan. Kita niyo, meron ka pa. Tignan niyo kung gaano ako kapangyarihan. Magsasalita lang ako. Delikado yung ganyan. Si Barry Branham, hindi kailanman niya ginawa yan. At ang sabi, yung third pool power ay may inspirasyon na galing sa Panginoon. Hindi yung sa kanyang ibig kung kailan niya gusto, but he waits for the right time. Sabi niya, yung 5 pagkakataon na natupad yung third pool sa aking ministry, hindi yun ginusto ko sa aking sarili. Dumating yung taktang panahon, ang Diyos ang nagbigay ng signal sa akin, it's time to do it. Tignan niyo yung example, di ba? It's time to do it. Hindi siya nagdesisyon. Sa araw na ito, bubuhay ako ng isang maliit na nilalang. Tiga, pumunta kayo rito at bubuhay ako. Pakita ko sa inyo ang aking third. No, may tamang panahon. Amen. Nakita niya na yun na mangyayari, pero hinintay niya si Lord magbigay ng signal. At nung sabihin ng Panginoon, ito ang araw. Amen. Sabihin mo dun sa isdang yun. You see? Hindi siya, hindi siya naging pangahas. But he waited for the Lord. Kahit yung asawa niya nandun na sa ospital, ooperahan na, di ba? He was still waiting. Hindi niya sinabing, huwag ka na pumunta sa ospital dahil may third pool power tayo. But he was waiting. Nung ooperahan na si Meda, saka sinabi ni Lord, kaya nakita yung litrato ng mansanas, can you say amen? Alala niyo yung kwento niya, sinabi ni Lord, sabihin mo ganito, bago pa siya hawakan ng doktor para operahan, ay mawawala yung tumor niya. So huwag kayo mag-manufacture. Amen na ako ganito, hindi na ako nagpapa-hospital. Well, kung you can do that, the Lord bless you. God be honored in your life. But if you're just manufacturing that para lang sabihin nyo, iba ako, mas malaki ang pananampalataya ko sa inyo, be careful. Because the prophet himself, hindi niya binawalan ng asawa niya pumunta sa ospital. At magpa-opera dahil wala siyang sign sa ating Panginoon na yun nga ay gagaling sa isang mahimalang paraan. But when the time came,
He was waiting. Isipin niyo yung pagtitiis na yun na, isipin niyo, gusto niyo matulungan ang asawa niyo, pero wala kayo, pinanalangin niyo na lahat, naghihintay kayo. But then, walang signal si Lord. And when the right time came, nagbigay ito ng malaking kalulatian sa ating Panginoon. Waiting upon the Lord. Hallelujah. Merong mga nag-imbento ng mga katuparan ng mensahe. Ang sabi ni Brother Branham, I will ride this trail again. Narito ng mga inventor. Sabi nila, sila raw yung second trail. Ako ngayon, ang nagtataglay ng anointing ni Brother Branham. At narito na, tinutupad ko yung pangako niya na, I will ride this trail again. Ang kanilang paniniwala, si Brother Branham ay babangon ulit. O kaya yung iba, espiritu ni Brother Branham, na dadapo sa isang lalaki. At siya ay dadaan mulit sa dinaanan ni Brother Branham. At gagawin yung mga ginawa ni Brother Branham. At sasakdalin ng iglesia, yung mga naiwan ni Brother Branham na mga katanungan ay lilinawin niya. Ang dami nang gumawa ng ganyan. What's that? Manufacturing the promise. Diba? Merong mga nag-manufacture ng coming of the Lord. Nang sabi nila, tapos na yung second coming, kaya third coming na tayo ngayon. Nasa millennium na tayo, nasa eternity na tayo. Kagatin mo yung kanilang laman, maintindihan mo na wala pa sila sa millennium. Sampalin mo, malalaman mo na wala sila sa millennium. Pagtrabahuin mo, babaho yan, malalaman mo, wala pa na sila millennium. Hingin mo yung kanilang pera, hingin mo yung mga karton moneda. Nasa millennium na kayo, hindi nyo na kailangan ng karton moneda at ng pera, amin na lang yan, kailangan namin yan sa relief. Dahil wala pa kami sa millennium, naghihintay kami sa pagdating ng tunay na millennium. Pero ano ito? Amen? They made a mockery of the promise. Kaya ang buong message movement na apektuhan, lahat tayo nadadamay kasi meron mga taong nag-iimbento ng katuparan ng pangako. Amen? Kasi sinasabing ganun pala ang paniniwala. Hindi, yung mga inventor yun. Hindi kami yun. Kami naghihintay pa rin. Nagtitiis, hallelujah. Lumadaan sa pagkikipagbaka. Naniniwala kami na siya darating. Amen, ang dulo ng panahon pagdating natin, Panginoon, ay pagpapalit ng katawan. Yan ang tamang katuparan ng pangako. Hanggang ngayon, ang aking katawan ay nagtitiis pa rin. But I'm waiting for the right time. Hallelujah. Have mercy. 2 Timothy chapter 3 verse 1, nagsabi ang Biblia na sa huling panahon, magkakaroon ng mapanganib na panahon. Yun ang ating panahon na kinaroroonan. At iba pang mga description ni Brother Branham tungkol dito sa panahon na kinabubuhayan natin para lang malaman nyo. Sabi dito, and this great day that we're living, sa letting off the pressure, sabi niya, this great day that we're living, where there is so much pressure. Sabi ni Paul, perilous time, mapanganib. Bakit kaya mapanganib? Dinescribe ng ating propeta. Alright? At nilarawan niya ayon sa kanyang karanasan. Sabi niya, so much pressure, everything seems to be pressurized. Pag pressured ka, ang tendency mo, magmadali ka. Hindi ka na maghintay, pressured ka na kasi puno na yung isip mo ng mga options, susubukan mo ng lahat. Kaya importante nga yung sinere ko sa inyo, yung magawa nyo makontrolan yung pag-iisip. Panatiliing mapayapa at binabantayan ng kapayapaan ng Panginoon. Di ba? Nakatingin sa Kanya. Huwag kang padala doon sa mungkahi ng kung sino-sino at ng mga bagay-bagay at ng mga bagay ng sanglibutan. Napakaraming imumungkahi sa iyo habang naghihintay ka. Importante na kilala mo kung sino ang iyong Panginoon at manatili kang nakatingin sa Kanya. Dahil kung hindi, this age is a pressurized age. Itutulak ang gawin ng isang bagay nang wala sa panahon. Hallelujah. Ang isa pang description niya sa letting off the pressure, ang sabi niya, now Isaiah described him as a rock in a weary land. Yung panahon natin kinaroroonan ay tulad sa isang ilang at ang ating Diyos sa isang bato, sa isang kinauhawang lupain. Weary, nakakapagod, nakakapagal. Amen. Di ko alam kung yan ay naintindihan nyo. Amen. Nakakapagal ang panahon na kinabubuhayan natin. At ang sabi niya dito sa isa pang message, Voice of the Sign,
Bibilisan ko na, kahit hindi na muna makita, kung makasunod si ating kapatid, okay lang, pero sabihin ko para matapos ko ang looks like a great monster, ang sabi niya, women wants to look like men, and men wants to look like women. Oh my, such a perversion. And the whole thing looks like it's got a grip on the people, and you cannot change it. Looks like a great monster, a great blackness. If you understand what I'm speaking of in the spirit, yung ating panahon daw ay isang malaking, isang pusikit na kadiliman. At para itong isang halimaw, amen, na sakmal-sakmal tayo. A monster's got them grabbed, and they just can't get away from him. Too much Hollywood, too much television, too much other nonsense. Everything we've got is polluted. So ito'y panahon ng pollution, ng pag-iisip dahil sa mga bagay na ito. No wonder if the work isn't cut short for the elected sake, there'll be no flesh saved. Alright, kaya dun sa verse 30, kung babalikan natin yung ating text kanina, ang sabi, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Ano ibig sabihin nito? Sa ganitong klase ng panahon, kahit gaano ka kalakas, manghihina ka. Kung ikaw ay aasa lamang sa iyong makataong lakas at dunong at galing at husay sa panahon na kinaroroonan natin, amen, mabubuwal ka. Mauubos ang iyong lakas. Dahil ang sabi dito, kahit nga yung mga kabataan ay manghihina. At yung mga kabinataan, amen, ay mabubuwal na lubos. At ang sabi, but they that wait upon the Lord. Ibig sabihin nun, amen, kailangan natin umamin sa ating sariling lakas. Marami sa atin, kung aasa tayo dito sa lakas lang natin ito, hihinto na. Aayaw na tayo sa dami ng dinadanas natin. At hindi pa rin dumarating yung pinapakinggan natin palagi sa church na rapture, body change, so on and so forth. At habang inintay natin dumadaan tayo sa ari-saring pagsubok na ito, we're in a weary land, we are in a dark age. Lahat ng klase ng enticement, lahat ng klase ng paniniil ng kaaway, nararamdaman natin sa lahat ng direksyon. Kung sa lakas mo lang ikaw, amen, umaasa, mabubuwal ka. Pero ang sabi, ang instruction, wait upon the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Hallelujah. Okay, ano ba talaga ibig sabihin ng pag-ihintay? Sa Acts chapter 1, nangako ang Diyos na darating ang Holy Spirit. Sabi, punta kayo sa Jerusalem. Amen? At ang sabi niya sa verse 4, and being assembled together with them, commanded them, they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which is the Holy Spirit. Alright? So nakatanggap sila ng pangako. Tingnan natin kung paano sila naghintay para maintindihan nyo kung ano ibig sabihin nitong paghihintay na ito. Alright, ang pangakong ito ay 800 years nang hinihintay. Think of it now. Si Joel, sa Joel chapter 2 ay nangako. Amen, na darating itong banal na espiritong ito. And that was 800 years ago. Isipin nyo, tagal nang hinihintay ng mga mananampalataya. At dumating ang panahon para ito'y matupad. Sabi ng Panginoon, pumarong kayo sa Jerusalem, maghintay kayo, wait. Tingnan natin kung paano sila naghintay. At dinescribe ni Barban kung paano sila naghintay. So supernatural life, ang sabi niya, but it's the attitude of the people that brings the results. Ito ay sa eksena ng upper room. Naghihintay ang mga disipulos. Sabi, it's the attitude of the people that brings the result. So ano bang paghihintay? Pakuya-kuya-kuy? Pahiga-higa? Pagiging tamad? Ano bang ibig sabihin nito? Walang ginagawa? Amen? Ano ba to? Nag-recreation lang tayo? Nag-entertainment lang tayo? Tingnan natin kung paano sila naghintay sa pangako. Anong ginagawa nila habang naghihintay? Ang sabi dito, that's the reason at Pentecost they had to go to an upper room and pray until the Holy Ghost came because they got in one place and one accord. It's the atmosphere what brings the results. Ano ibig sabihin nito? They were creating something. They were creating atmosphere. An atmosphere. Dahil yung atmosphere daw ang naghahatid ng resulta. Ibig sabihin, yung Holy Spirit ay hindi bababa hanggat hindi nag-exist yung tamang atmosphere. At para ma-create yung atmosphere, they had to do something. Alright? So hindi sila doon nagchismisan sa upper room. Hindi sila naglipa, hindi sila nagsipagbasa ng comics. Sige, habang naghihintay tayo, basa tayo ng comics. No, they were creating the right atmosphere. Maintindihan niyo kung ibig sabihin ng paghihintay. Waiting upon the Lord. Alright. So they were creating atmosphere. Sa isang quote, ang sabi ni Brother Branham,
There was 120 people up there, Pharisees, Sadducees, and everything, but they were in one accord. They were humble. They were God's lambs that was led to the upper room. No fasting, no nothing. And all of a sudden, there came the wings of the Holy Ghost coming down. Anything short of that, it won't work. So you see, habang nandun sila, ang sabi, they humbled themselves. Ito ang dapat natin gawin habang naghihintay tayo sa mga pangako. Amen. Huwag tayong tatamad-tamad. Amen. Gawin natin. Kapag ang Diyos ay nangako, bibigyan kanya ng tools para ikaw, habang naghihintay, ay makapagtrabaho. Tandaan niyo yan. Alright? Ang isang magsasaka na maghihintay kay Lord, think of it now, listen to me. Ang isang magsasaka na maghihintay sa Diyos, na siya ang magbungkal ng kanyang bukid, at pagkatapos siya ang maghasik ng kanyang binhi, at siyang mag-fertilize ng kanyang bukid, ay mabibigo. At madidisappoint. Bakit? Binigay na ni Lord sa kanya yung tools Binigay sa kanya yung lakas para siya ang magbungkal. Diba? Binigay siya ng binhi, pambili ng binhi, para mayasik na niya. At binigay siya ng fertilizer para, diba? Ilagay niya doon sa kanyang bukid. Pagkatapos yung gawin, yung kailangan niya magagawa niya, then he can wait upon the Lord. Siya ang nagpapatubo, siya ang nagpapaulan, siya ang nagbibigay ng dagdag. Can you say amen? Sabi sa Biblia. Pero kailangan gawin niya kung ano yung binigay ni Lord sa kanya na mga instrumento gamitin niya habang siya ay naghihintay. So habang naghihintay itong mga disipulos, ang sabi, tinigil na nila ang kanilang pagtatalo-talo. Ayun. Praise the Lord. Bakit hindi natin gawin? Habang hinintay natin yung mga pao, habang hinintay natin yung rapture natin, magpakumbaba tayo. Umamin tayo sa ating mga pagkakamali. Itigil na natin yung mga differences natin. Mag-usap-usap tayo habang naghihintay tayo kay Lord. Ayusin natin, wag natin de-deadmine. Kung alam nyo, meron kayong sama ng loob sa inyong kapatid, habang naghihintay ka, ayusin mo yun. Amen. Bakit? May tools ka. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan. Kaya mong gawin yun. Pumunta ka sa iyong kapatid. Kung hindi yan, pwede, hindi niya iutos sa inyo. Amen? No fasting, no nothing, ang sabi. Nagpakumbaba sila. Tinigil na nila ang kanilang pagtatalo-talo. Bago dumating itong eksenang ito, tandaan nyo, sila ay nag-aagawan sa posisyon. Panginoon, sinong upo sa kanan mo sa trono? Meron siyang iba't ibang opinion, iba't ibang palagay. Pero sabi, pagdating doon sa upper room, nung naghihintay na sila, sabi, binaba nila lahat ng differences nila. Wala nang fasting, wala nang pagtatalo-talo. They humble themselves while they are waiting. Amen. At pagkatapos, ano pa ang sabi ng ating propeta? Sa message na question and answer, God being misunderstood, sabi, they know that it was going to come. Now they know that it had to happen. Go up there and wait until I send it. They waited up there. They confessed. Got everything out of their minds and hearts. They were waiting. Alright? So hindi sila naglatag doon. Sige, tulog tayo habang hinihintay natin ang pangako. Ang sabi, they confessed their sins one to another. Hindi ba nga nagpapasalamat na meron tayong propeta na nakita kung anong ginawa nila doon sa upper room? Hindi sila nagbuluhan. Hindi sila pagalingan ng kwento. Wala kayo sa lolo ko. Diba? Pagandahan ng bida. No. Kung may pagkakataon kayo na i-confess ang pagkakamali nyo, gawin nyo na sa lalong madaling panahon habang naghihintay tayo sa katuparan ng mga pangako ng ating Panginoon. Meron kayong pinapanalangin, meron kayong hinihiling na kasagutan ng Panginoon. Pag may pagkakataon kayo, confess ang pagkakamali, confess mo sa tamang tao. Habang hinihintay mo. They confessed. Amen. Their sins one to another. And sabi dito, amen, got everything out of their minds. Yung mga kalituhan nyo, yung mga hang-ups nyo sa isip nyo, amen, iwaksin nyo na yan. Lahat ng mga bagay na pumupuno sa isip nyo, nagpapabigat sa inyong isip, amen, iwaksin nyo na kung hindi yan ayon sa salita ng Panginoon. Hindi nyo lang maririnig na malinaw ang tinig ng ating Panginoon habang kayo naghihintay. Pagka sumenyas na siya, hindi nyo siya maririnig. Dapat ilagay nyo ang posisyon nyo, ang sarili nyo sa isang posisyon na pag nagsalita ang Diyos, maririnig nyo na malinaw. Kapag siya'y kumilos na, ay makakilos kayong kasama niya habang naghihintay kayo. Make sure walang sagabal sa inyong vision sa Kanya. Walang tumatakip na kung ano-anong mga bagay. Confession.
Make everything clear in your minds, sabi, and hearts. And they were waiting in one accord, one place, waiting for the promise. Walking back and forth. The men and women up there walking around together in the upper room. All doors had barred so the Jews couldn't get in and so hurt them. So they were confessing their faults. They were soul searching. Nagsasaliksik sila. Yun ang sinasabi dito. Anong kailangan kong ayusin? Ano pang kailangan kong isuko habang naghihintay? Ano pa ba yung mga bagay na pinapalampas ko, hindi ko pinapansin, pero kung ako'y tatapat sa salita ng Diyos, alam kong mali at kailangan kong iwaksi sa aking buhay. Habang naghihintay. Huwag kang magkuya-kuya ko yung sasabing bride ako, elected ako, predestinated ako. Amen. Mag-soul search ka. Anong kailangan mong ayusin sa buhay mo? Not only that, I believe they were fasting. Wala silang kinakain habang naghihintay. They were fasting. So habang naghihintay, mag-fast kayo, magmanalangin. They were praying in one accord. Kaya narito tayo, ano ito? Waiting upon the Lord. Kaysa nandun kayo sa bahay at nanonood ng, amen, ng serye sa telebisyon at kukuya-kuya ko sa inyong tumba-tumba. Amen. Anong ginawa natin? Nagkatipon tayo, nananalangin, nagpapanalanginan sa isa't isa dahil meron tayong hinihintay. So paghihintay, hindi katamaran, hindi paggawa ng anumang bagay. Amen? Hindi ang kawalan ng ginagawa, ibig ko sabihin. Kundi ito'y merong kalakip na paggawa, pagkilos habang hinihintay natin ang pangako. Amen? Alala nyo yung babae na pinangakuan nung may-ari nung armor company. Di ba? Yung mayamang lalaki. Alala niyo yung kwento ni Brother Branham? Pumunta siya doon sa isang rancho at naghanap siya ng kanyang mapapangasawa. At meron doon mga nagagandahang mga babae na umaasa na sila ang pipiliin. Pero ang napili niya ay yung kinakawawa nilang pinsan na tagahugas nila ng pinggan, na tagalampas at utusan nila. Sa madaling salita, ang sabi ng anak ng mayaman na yun, sabi niya, sa susunod na taon, babalikan kita. Narito, ihanda mo na ang iyong damit pangkasal. At habang siya naghihintay, amen, hindi siya tumunganga. Hindi siya nagpanumbaba doon sa bintana. Kailan kaya darating ang mahal ko? No, anong ginawa niya? Sinukat niya na yung kanyang damit. At ang sabi, pinalumutaan niya lahat ng paghahanda na kailangan gawin. Nag-provide na yung kanyang groom ng lahat ng kailangan. Kailangan niya lang ay isukat yun, isuot yun, ihanda yun. Nag-provide si Lord ang ating groom ng lahat ng kailangan natin. Anong dapat natin gawin? Isukat natin ang damit. Tingnan natin kung hubog na sa atin. Tingnan natin kung ayos na tayo. Can you say amen? Isuot natin ang salita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Ito pa rin natin ang mga utos ng ating propeta. Amen. Huwag kayong mga ngalumbaba lamang at naghihintay sabihin, bride ako. Wala kayong ginagawa. Amen. Nandito ang instruction ng ating Panginoon. Ginawa niya na ang lahat. Si Daniel, nung malaman niyang 70 taon na silang nandoon sa captivity at nabasa niya sa aklat, 70 years silang, amen, mapaparoon pagkatapos na ipalalayain sila. Si Daniel, amen, ay nag-ayuno, nagsaliksik ng kanyang kaluluwa, nanalangin ng maigting sa ating Panginoon. Bakit alam niya na malapit nang dumating ang katuparan ng pangako? Amen, lahat ng sinabi kong ito ay dapat ma-apply natin sa ating paghihintay. They that wait upon the Lord. Nakakapagod ang panahon natin. Lahat ng puwersa'y kalaban natin. At ang intensyon, panghinain kayo. Pabuwaling kayo. But we're going to wait upon the Lord. At tayo ay kanyang bibigyan ng sariwang lakas at papailan langin tulad sa agila. Tatakbo tayo at hindi tayo mapapagod. Lalakad tayo, hindi tayo mapapagana. Because we are going to wait upon Him. We're not going to manufacture, we're going to live humble. We're going to observe what the message is saying. Hindi natin kukumpara ang ating sarili sa iba. Kung ayaw nilang sundin, bahala sila sa buhay nila. Ikaw, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Implement mo. Gawin mo habang hinihintay mo. Huwag kang magmalaki. Be humble. Amen. Don't claim anything. Just stay humble. Live a daily, rugged Christian life. Ang sabi ni Brother Branham, stay humble before God in His presence.
praying, reading your Bible, listening to the message. Amen. Lahat ng iba pang mga bagay na kumukuha ng inyong atensyon, iwaksin nyo ko ito, hindi nakakatulong sa inyong paglago. Amen. Maghintay tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayong lahat. Ama, nakikita mo ang puso namin. Naghahangad kami na matanggap ang katuparan ng pangako. Marami ang naghihintay sa mga kapatid kong naririto. At Lord, wag nawa kaming magkamali sa panahon ng paghihintay. Wag kaming mag-manufacture. Kundi kung ano lang yung sinabi mong dapat namin gawin, yun ang gawin namin habang naghihintay kami. Hindi kami ang tutupad ng pangako, Lord. Ikaw ang tutupad sa takdang panahon. Hindi sa oras namin, hindi sa pamagitan ng relo namin. May sarili kang orasan, may sarili kang tinakdang oras, Lord. Ang sa amin ay maghintay, natanggap na namin. Kung kami naniniwala talaga, maghihintay kami. Kung kailangan kami hubugin sa aming paghihintay, kailangan kami dumaan sa pighati, Lord. Dali kasama sa programa mo. I-develop mo ang aming karakter. Even as we wait on thee, Lord. Jesus Christ's name.
Help us, O Father. We love you. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. They that wait upon the Lord. Tayo natin tumayo. Shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Anong ginawa ng Diyos sa atin ngayong gabi? Tinuruan tayong maghintay. Tinuro sa atin kung anong ibig sabihin ng paghihintay. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord. Awitin natin yung last stanza bago tayo manalangin. Teach me, Lord, to wait. Yes, Lord. While hearts are aflame, help me humble my pride and call on your name. Keep my faith renewed. Keep my Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Keep my eyes on thee, Lord, my Master. Help me be on this earth. Habang naghihintay sa iyo, you want me to be. Sing it now. Oh, they that wait upon. Let's raise our hands now. Worship Him. You, their strength, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord. Amen. Tagal na panahon tayo naghintay. Matapos na ang kaso ng ating lote. Tayo makagawa ng mas malaking simbahan. Hindi ko alam sa inyo, if you're really a part of this church, iniisip niyo yung mga bagay na yun. You're praying for it. Ikaw ay nananabik. Naghahangad ka na sana mangyari na yun. But we've been waiting and waiting and waiting. Habang panahon na. Kung hindi sa ating Panginoon, manlulumo tayo, maghihina na tayo. Marahil lang iba sa kanilang pag-alis. Yun ang dahilan, wala namang nangyayari dyan. Wala pa rin kasigurudahan ng kanilang lote. But we're waiting upon it. At habang naghihintay tayo, sundin natin ang ating narinig ngayong gabi. Magkaisa tayo. Huwag natin hayaan na mayroong mga bagay na mamagitan sa isa't isa. Ayusin natin ang relasyon natin. Manalangin tayo para sa isa't isa. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Magpakumbaba tayo sa isa't isa. Umamin tayo ng ating mga kamalian. Manalangin tayo palagi. Tuwing magkakasama tayo, huwag natin kalimutan ang panalangin. Meron tayong fellowship. But make it a point, amen, na bago tayo maghiwa-hiwalay, gawin natin ito, manalangin tayo. Maghawak-hawak tayo ng kamay natin. Sabihin natin, Lord,
Sa lahat ng ginagawa namin, naghihintay kami, nakatingin kami sa iyo. Hindi namin naalis sa aming mga marahil mayroon kami kailangan gawin. Kailangan din minsan, Panginoon, kami mag-fellowship, magkasayahan paminsan-minsan. Pero Lord, wag naming nawang kalimutan, Lord, na alalahanin palagi, anytime pwede kang dumating. Anytime pwede mong tuparin ang mga hinihintay naming pangako mo. Help us, Father. Yun po ang aking dalangin. Yun ang dalangin ko, mga kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Iniling ko si Brother Ogie, lumapit sa harapan para tapusin nating gawain. Pamagitan ng panalangin. Hallelujah. Help us, Lord. Bigay sa atin lahat ng kailangan natin, gamitin natin. Help us, Lord. Jesus. Panginoon, salamat po sa gabing ito. O Lord, hayaan mong buksan namin ang lahat ng regalong meron kami ngayon, Panginoon. O Lord, salamat po sa progressive revelation, Panginoon. O salamat dahil lumalago ang aming pananampalataya sa pakikinig namin ng iyong mga salita. At paano sa gabing ito, pinatunayan mo, Lord, na buhay ka sa aming kalagitnaan. Makita namin, Lord, ng mga bagay na ito, Panginoon. Aking dalangin, Lord, kung meron kami hindi maintindihan pa, Panginoon, hayaan mong maghintay kami, Panginoon. Siya nga po. Hanggang sa isang araw, Lord, makita namin na napupulpil dito, Ama. O Lord, yan ang desire ng aming mga puso, ang pagkapalit ng katawan. Lord, ang rapture, Lord, ang millennium, ang eternity, Lord Jesus. At lahat ng yan ay ipinangako mo, Panginoon. Lahat ng yan ay nag-aabang para sa amin. Aming ini sa aming, Lord, paghintay, hayaan mong matuto kaming magtiis, Panginoon, makontento sa kung ano ang ibibigay mo sa amin sa bawat araw. Lord, hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Napatunayan namin yan. Dahil isang linggo ng bagyo, Panginoon, di walang nasaktan. Di walang napinsala, Lord. At narito pinatunayan mo sa lakas na pinapakita ng aming mga katawan. Lord, ikaw ang aming naging doktor, Panginoon. Lord, ano bang pwede namin hingin sa iyo sa gabing ito, Lord? Lahat ng provision, Panginoon, nagagalakan ng kapayapaan, ng pag-ibig, Lord. Panginoon, nasa amin na, Panginoon. Dagdag mo ang pagtitiis, Panginoon. Sabi ng salita, kahit ang kapigatian, ang tagutom, ang kahubaran, at ang tribulation na hindi magkapaghihiwalay sa pag-ibig na yun na binigay mo sa amin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Lord, wag mo lagpasan ng mga kapatid ko ngayon, Panginoon. Salamat po, Lord. Nakakita na ako ng mga taong magtatagumpay, Panginoon. Yun ay mga nasa harapan ko ngayon. Salamat po, pinupuri ka namin. Kaya ano may balay sa lahat ng papurit parangal, Panginoon. O Lord, kung pwede kami sumigaw sa gabing ito, Panginoon. Lord, sisigaw kami ng pagpupuri sa iyo. Sinasamba ka namin, Ama. Wala din ang dakilang pangalan, Lord Jesus. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Salamat po. Aluin mo aking mga kapatid, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na magbulay-bulay kami sa gabing ito. Salamat po sa iyong papurit parangal. Sa dakilang pangalan mo, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless you. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Gusto kong bago tayo umalis, kunin ang pagkakataon para pasalamatan lahat ng mga kapatid na pumarito, umalalay sa panahon ng kalamidad, atado ng mga relief natin at mga brothers natin at tumulong para maibigay yung mga relief na yun. Lord bless you. Anumang ambag nyo ay na-appreciate natin. Alam ko na na-appreciate ng ating Panginoon. Lahat ng mga kapatid natin na tumulong galing sa ibang bansa, mga kapatid natin na nakatutok sa ating live streaming, pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pag-alalay sa amin sa panahong ito. Lord bless you. Magkamayan tayo sa isa't isa. Amen. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with